Hello po, magandang araw po. So ito po yung progress ng ginawa po namin dito sa Zocalo walls natin dito sa perimeter ng ating second floor. So kung mapapansin nyo po yan, yung loob po, ang pinalagay ko po dyan ay dalawang C-par lens, isa po sa taas nakaganon, isa rin po sa babang nakaganyan. And then kung mapapansin po kayo yung mga nakaganon, yun po yung stiffener na metal din po pinalagay ko dyan, yung mga nakaganon. So kung ma-observe nyo po dito, yes, dyan po sa side na yan, hindi ko po pinasara ng totally yan. Ang reason out po dyan is, kapag po yun nasara po kasi ng sagad hanggang sa dulo and then may pumasok po na init dyan sa loob, may tendency po kasi na yung mga dugsungan ng ating mga hard reflex board is magkaroon ng magbuka. So magmumuka po siyang crack. So yan ay para magsisilbing ventilasyon na po ng ating mga natatrap po na yung init po na makakapasok po dyan sa loob. Then, ang ano naman po dyan, pag nagkisame naman po dyan, istutok lang po dyan sa may side na yan. Kapag ganito na po, magiging kisame niya. So, nasa ilalim po nung ganun, sa ilalim po nung beam, magiging kisame. Ang may expose na lang po dito, dito po sa side na ito. Ang may expose na lang po dyan is itong malaking biga po na ito, saka doon po sa kabilang side na yan. So, halos lahat po yung napaikutan na po namin. Dito po meron na rin po dito side na ito. Ito po yung nasa right side po ng bahay. Ganoon din po sa parting likod, saka dun po sa kabilang side. Yung mga observe nyo po, may makikita po kayo dito na parang kulay puti. Yan po ay PU sealant. Ang particular materials na po na yan is yan po yung ginagamit po sa mga gap po ng mga precast wall. So resistant po yan sa tubig. So yan po mga nilalagay din namin sa mga high-rise building para po ma-fill po namin yung gaps and hindi po pasukin ng tubig. So nagsisilbing waterproofing na rin po siya. Also may makikita rin po kayo mga patch po na kulay itim na yan. Yan po ay waterproofing din na plexiband. Waterproof po siya. Kung bakit po siya patch na mga nakapatch lang, doon po kasi nakalugate yung mga black screws namin na pinagbabaon po para ma-fix po natin na maganda itong mga hard reflex na ito. So, pinalagyan ko po niyan para hindi naman po ma-protection na naman po natin yung mga screws na yon upang hindi po kalawangin. And then, di ba po ma-observe ko may maliit po doon na naka-down, nakaganyan. Yan po yung ating drip mold. So, ang purpose po niyan, kapag po merong tubig na bumaybay po dito sa labas, hindi na po siya papasok sa loob. Kasi from there, mabibreak na po yung pinakadaan niya. Diyan na lang po siya tutuloy. Hindi na po gagapon sa mismong loob ng kisame. So, ito na po yung progress namin sa labas. So, ayan po yung mga dugsungan po ng ating hard reflex board. Meron na po yung kulay puti. Yan po yung ating PU sealant. Including po yung sa may mga corners. So, nakapagbuhos na rin po pala kami nung ating Zocalo moldings para po sa pagpapatungan po ng ating mga railing ng ating mga sa balcony. So, halos lahat na po ito. So, ang ginagawa po ngayon nila dito, pinahahasa ko po kasi syempre hindi po namin mapiperfect basta-basta kasi yung pagpo-form works ito. Meron mga nakikita pa ako na kailangan pong hasain para mas maituwid pa po. So although hindi naman po namin mapiperfect, meron po tayong skim coat or yung masonry putty, may pinapahid dyan na talagang siya yung mag-fill ng mga konting pag-alon-alon yan para mas mapantay na po. So ang kasunod po niyan, kapag po ito ay napantay na po namin to, nalagyan na rin po namin to ng yan, natapos na rin kasi namin yung pagpapatch sa loob at labas. Papapahiran ko po ito ng waterproofing sa labas, including po yung nasa loob. Papapahiran ko rin po ng waterproofing para mas maproteksyonan po natin yung ating mga hard reflex board na nakalagay dyan, yung ating fascia board. So ganun po yung ginagawa nila. Hinahasa po pag may nakita pong masyadong yung nakaumbok, pinapahasa ko para mas mapantay pa po. Yung mga konting butas-butas na yan, papabatis ko rin po yun sa may part po ng Zocalo para po makinis naman po tingnan.
ang ginawa po namin dyan, yun po namin lagyan to ng fascia board, yung hard reflex, bago namin binuhusan si Zocalo. So bakit po ganun ang ginawa ko? Kasi ang ibabaw po ng hard reflex, pinalagyan ko po kasi siya ng structural epoxy para po naman mas maganda po yung kapit ng Zocalo wall natin, yung Zocalo moldings natin dun sa ibabaw po ng hard reflex. Maiwasan po yung pagkakaroon ng separation ng hard reflex board at ng Zocalo. Hindi po siya magmukhang crack. Ayan po. Ayan, medyo mahaba na yung video. Putulin ko po muna. Sundan ko po ng isa pa. Thank you po.